lahat ng kadakilaan, kapangyarihan at kaluwalhatian ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kaluwalhatian mo.
Yung chorus po, last na po. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kapangyarihan mo. Kawalhatian mo. Sa hallelujah. Father God, once again, we magnify you, we give you praise and honor. Itinataas po namin ang gawain namin sa gabi nito, Panginoon. Naway kayo po ang maghari. Itago niyo po sa ating siya sa inyong likuran. Naway lang yung mga salita lamang ang mamatawi sa kanyang mga bibigyan. Bigyan niyo po kami ng receptive heart, Panginoon. Ngayon ko'y aming matanda. Ang salita, Panginoon. Maikubihan sa salita sa amin. We just want to thank you, Lord. We want to magnify you in our lives. We offer you this night, Lord. Be with us and lead us. This we ask in Jesus' name. Amen. Pwede ba natin dito? Sige po, bago po tayo magsimula, baka po mayroon sa ating kalagitnaan ng gustong magpasalamat sa Panginoon at gusto pong magbigay ng papuri sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. So, yun po yung mahalaga sa gabing ito, yung po magbigay ng pasasalamat at papuri sa banal na Diyos. Amen po. At ang bawat isa po sa atin, alam po natin na may binigay po ang Diyos na kasagutan at katutugunan sa ating panalangin. Sino po yung gustong mauna? Amen. Amen. Ay, wala po ba? Ikaw mo. Mga kapatid natin ay napaka-silent. Ano po? Silent po. Naka-offline po ba? Ang Diyos po ba ay offline sa buhay natin? Di po ba no amen? No amen. Kaya ibigay na po natin yung the best para sa Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil alam ko po na ang buhay po natin ay hiram sa Panginoon. Anytime po ay pwede tayong bawian ng buhay ng Diyos. Subalit ngayong gabi po ay ipapagamit ko minsan pa ang buhay ko sa Panginoon. Hindi po ito para sa inyo lang mga kapatid, kundi ito po ay para sa Diyos. Amen. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa Diyos at binigyan niya po ako ng pagkakataon na kung saan tayo pong lahat ay ma-encourage. To God be the glory. Sino pa po yung gustong magpasalamat sa Diyos? Sige na po, ipipinpoint ko na lang si Kay. Ayun. Si Kay. Live pala yun eh.
gusto ko lang po magpasalamat sa Diyos. I-share lang po namin yung tungkol po dun sa medical ni Mama. Kasi, kumbaga, ang tagal po namin hinintay bago siya nag-grant. Hindi kasi si Mama kasi sa kasi Papa, in-apply namin sila ng residence visa. So nagkaroon ng problema doon sa medical. So nag-undergo kami ng maraming procedure, yung repeat, tapos may examination. So lahat naman ng result ng examination niya is negative naman. Actually may nakita kasi mayroon daw nakita ng scar dun sa lungs niya. Eh dito kasi strict sila. So pag mayroon daw nakitang scar, kahit na wala kang sakit or kung nagkaroon ka ng sakit before, hindi nila ina-accept para i-grant ka ng visa. So nag-underwent kami ulit ng procedure, mga test. So lahat naman ng test niya is negative. Tapos yung final verdict, ano pa rin, kumaga, kahit negative siya, reject siya. So reject siya. So yung time na yun talagang ano na kami na wala na siguro talagang chance, baka talagang uuwi na siya. So ayun, so nag-pray lang kami kasi yung sabi nga namin kung ano talaga, kasi alam naman siguro ni Lord kung ano yung pangangailangan namin. Yung, syempre mag-aalaga sa mga bata, kailangan kasi namin talaga yung healing sa mga bata. So ayun, nag-pray lang kami. So yun lang, gusto lang namin i-share na, halimbawa, meron tayong prayer at hindi nag-grant, huwag tayong magtampo sa Kanya. I mean, Amen. sundin lang natin kung ano yung plano niya sa atin kasi may ano siya, may reason siya, may better na reason siya na minsan hindi natin maintindihan. Pero behind doon, meron siyang gustong gawin. So siguro isa ito sa gusto niyang gawin na mag-testify kami kung paano niya kinikip yung promise niya. Amen. So kung sino man na kung nakakaranas man kayo na minsan nag-pray kayo at hindi nagka-grant, so huwag tayong lumayo sa Kanya. Instead na lumayo tayo sa Kanya, mag-pray lang tayo. Kumapit lang tayo sa Kanya, tapos sundin lang natin kung ano yung balak niya, kung ano yung plano niya sa atin. Kasi mas alam niya kung ano yung mas bagay sa mas nararapat para sa atin. So ayun, papasalamat lang din kami kasi yung sabi ng result ng medical talagang no chance na talagang wala na talaga. Kumbaga sa hindi siya 50-50 as in wala na talagang chance. So nag-seek pa rin kami, pinresis pa rin namin kung ano yung mga possible na pwede pang gawin. So hanggang nakarating kami doon sa pinaka-director ng Ministry of Health chat. Nakakatuwa kasi mataas na siya, mataas na tao siya. So usually pag normal na tao tayo, hindi naman tayo papansinin. So nakakatuwa kasi nila kami kumbaga in-entertain nila kami. So nag-request pa siya ng additional na final na test talaga. Tapos actually nung nag-request kami dun sa doktor, pinabalik kami dun sa doktor, ang sabi ng doktor, itong test na to, talagang hindi nila nire-recommend kasi parang ang chance mo rito is less. Kasi kahit na ang tawag doon is T-spot test. So ibig sabihin, sabi ng doktor, kahit na hindi ka nagkaroon ng sakit at na-expose ka lang sa taong may sakit ng gano'n, pwede ka mag-positive. So nung nakuha naman namin yung result, ang result niya is indeterminate. So hindi siya negative, hindi positive. So sabi, kasi ang point ng director, kasi kung meron ka talagang sakit ngayon, kung meron ka talagang sakit noon, mag-stay siya sa blood mo kahit na tumanda ka. So kung talagang meron kang sakit, magpa-positive at magpa-positive. So sabi nila, undeterminate, repeat after 3 weeks. So kinausap namin yung doktor, talagang sabi niya, wala na talaga yung pero nung kinausap namin yung director, siya yung siguro ginamit ng Lord na binigyan kami ng favor na parang isang tawag niya lang dun sa doktor sabi niya, sabi sa amin, wait for 10 minutes. So pag tawag namin ng wait for after 10 minutes, sabi niya, okay na, punta na kayo doon. So okay na daw yung medical. So pwede na kayo mag-proceed ng residence. So
Glory to God. Naalala ko po yung isang joke. Ano po? Actually, joke to eh. Sabi pong ganyan. Yung daw pong kanyang tiya ay may sakit daw po sa baga. So, ang ginawa niya, pinainom po ng maraming milk. Tapos, pagkainom po nito, in-x-ray po ulit siya. At ang sabi po ng doktor, hindi na daw po makita ang baga. Joke po yun. Pero favor po yun ng Panginoon. Hindi po natin alam kung paano gumawa ang Panginoon. Pero alam po natin na favor yun ng Lord. Amen. Amen. Si Manen. Manen. Praise God. Actually po marami na po tayong pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Yung small things po sa buhay natin, akala natin maliit, malaki po yung para sa Kanya at para sa atin syempre. Yung una-una na po yung protection po natin araw-araw, yung trabaho po natin, yung good health natin, at saka yung favor po sa atin sa trabaho, sa pamilya. So yun po. Tsaka, in relation din po sa testimony ni Lloyd tsaka ni Yen. Actually, kung bago po nangyari sa kanila, yun nangyari po sa amin. Like, 1 month po yata or 2 weeks or 3 weeks po, before po mangyari sa kanila, nangyari na po sa amin. Ang difference lang po ng kwento, ganun din po, nung nagpamedical po si Papa tsaka Mama na Gerald, yung kay Papa po okay, the next day meron agad. Pero yung kay Mama, may tumawag po kay Gerald na, sabi niya, taga-ano daw siya, yun nga po sa may Singapore, sa Mumbai na. Sabi daw po, dalhin daw po doon si Mama kasi may problema. Siyempre, pag ganun po yung response natin, ako, kayang problema doon sa medical nila. So, meron po kasi akong kaopisina na yung asawa niya, nagtatrabaho doon. Pero sa kanya po ay, sa ano lang po siya, sa laboratory. So, sa blood lang po yung pwede niyang i-check. So, itinawag niya sa asawa niya, sabi niya, hindi, okay yung blood test ng mami mo, wala siyang problema sa blood or anything. So, ang una pong sabi niya, ang problema malamang sa x-ray. So, nung gabing-gabi po yun, tapos pumunta kami sa mga isla, 9 o'clock na po yata yun. Pero sabi po nila yung mga ganong kaso, hindi na po i-entertain ng gabi, morning lang siya. So, bumalik po kami, tapos sabi nga po, may scar din po sa lang si Mama. Same po nung kay Mama din. Tapos sabi pa nung kabayan doon, malaki daw, nasa upper part. Kung nasa middle daw po sana, kaya nasa lower, medyo malaki yung chance. So, sinabi niya nasa upper part, so sabi niya 50-50. So, same din po, ang dami po namin procedure na ginawa. Everyday po kami bumabalik doon para sa scopium niya, 3 scopium test, tapos skin test, tapos balik ulit para sa result, sinukat, everything lahat. Siguro mga 2 weeks din po namin siyang binalik-balikan. Tapos po nung time po na parang sabi, balik kayo after 2 days para sa final report. I do believe po na yung kabayan, meron po kasi isang kabayan doon sa Ate Tess, sabi niya, huwag kayong mag-alala, sabi niya, try pong kausapin yung doktor na baka pwede niya nang si Mama, kasi parang kunento rin po namin sa kanya na kailangan din po namin si Mama kasi nga wala na mag-alala para sa kaisiwan, so ganun. Tapos nung kinabukasan ko tumawag siya sa akin, sabi niya, sabi niya, okay na si Mama, tapos sabi ko, paano pong okay na, sabi ko gano'n. Okay na, sabi niya gano'n. Pinirmahan na ni doktor. Ate, totoo ba yan? Sabi ko pang gano'n. Kasi parang kasi sabi niya po sa amin nung una, 50-50 eh. Sabi niya, 50-50, hindi ako makakapag-promise sa inyo. Pero try ko kausapin ko yung doktor. So, yun po, after niya pong kausapin yung doktor, tinawagan niya po ako na sabi niya, okay na daw po, ang nakalagay na po dun sa medical ni Mama is, medically fit. So, kapag medically fit, pwede na po siyang, so, likewise po lang sinabi nila ngayon. Siguro po dumadaan po tayo sa sitwasyon na gusto tayo test ni Lord. Kaya po niya inaalaw yung mga ganung bagay. Meron siyang gustong ituro sa atin. Na kapag dumadaan po tayo sa mga ganung sitwasyon, wala po tayong ibang gawin kundi magdasal. Kaya nga po nung sinare ko po sa Facebook, pray first and pray more. So, mag-pray tayo. Tapos habang hindi pa rin yung ginagamit, pray pa rin po tayo ng pray. Kasi we believe naman na wala pong prayer na hindi sinasagot si Lord. Amen. So, yun po. So, God be the glory po. Amen. Sabi nga po dun sa isang nabasa ko, don't be a problem warrior.
Instead, be a prayer warrior. Amen. Sige po. Siguro po yung iba ay sa susunod na lang po magbibigay ng papuri sa Diyos. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, nais ko pong tayo ay minsan pa'y manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh yes, oh God, minsan pa po, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong presensya, oh God. Nakikita mo po, Panginoon, ang aming mga puso, oh God. Nakikita mo po, Panginoon, ang aming mga intention, oh Lord, sa oras na ito. Alam mo po, Panginoon, kung ano po yung mga kasalanan namin nagawa, mga sinabi po namin na hindi po nakalugod sa iyo. Alam mo, Panginoon, yung aming mga motibo sa oras na ito. Kaya naman po, O Diyos, pinapalinis namin sa iyo ang lahat ng aming karumihan at kasalanan upang kami po, O God, ay makalapit, O God, ng totoo sa iyong harapan. Hayaan mo, Panginoon, O God, na lagi mo po kami, O Diyos, itago sa iyong likuran. Hayaan mo, Panginoon, na marinig po namin ang iyong boses sa gabing ito. At hayaan mo, Panginoon, na ang iyong presensya, ang patuloy, Panginoon, O God, na dumalaw sa amin sa mga oras na ito at sa lugar na ito. Ikaw po yung manguna, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na ang puso ng bawat isa ay isa pong maganda, Panginoong taniman ng iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw lamang din po ang madakila. Ikaw ang maitaas. Ikaw ang mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, bago po tayong mag-umpisa, pakisabi nga po sa ating mga katabi, ako'y nagagalak pagkat nandito ka. Nagagalak nga po ba tayo? Nagagalak po tayo? Pwede po ba akong tumayo, Pastora? Hindi ko po kasi makita yung nandun eh. Ay, di po. Ito na lang po. Okay. So, mag-uumpisa na po tayo. Ready na po ba ang puso natin? Amen. Amen. Ready na po? Pati po ang tainga natin? Amen. Sige po. Glory to God sa buhay po ng bawat isa. Tayo po ay magsisimula na. Sa takbuhin po ng buhay ng isang Kristiyano, napakadali pong magpasalamat, napakadali pong magpuri sa Diyos, napakadali pong mag-worship sa Panginoon, lalo higit kung ang iyong panalangin ay nagkakaroon ng katugunan. Amen po ba? At dahil po dito, kapag ang Diyos po ay tumutugon sa ating panalangin, tayo po ay punong-puno ng kasiglahan, tayo po ay punong-puno ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Amen po yung pag-ibig natin at pagmamahal sa Diyos. Amen ba? Amen. Amen. At mapapansin po natin, sa bawat buhay po natin, bakit kaya kapag ang Diyos ay sumagot sa bawat isa sa atin, gano'n na lang po yung ating mataas na papuri, mataas na pagsamba. Halos lahat po ay nais mo nang ibigay sa Panginoon. At alam niyo po, sa bawat Kristiyano, kapag po tayo ay nananalangin, kapag po tayo ay lumalapit sa Diyos, ang ating pong mga panalangin ay napaka-specific. Amen po ba? Ang ating pong panalangin ay napaka-particular. Dahil ano po ang dahilan? Ang dahilan po, alam natin ang Diyos ay sasagot sa ating mga panalangin. Amen po. Pero minsan po may pagkakataon na kung saan po humingi na tayo sa Diyos, hinanap na po natin ang kalooban ng Panginoon, kumatok na po tayo sa puso ng Diyos, pero bakit po walang tugon ang Panginoon sa buhay natin? At wala pong kasagutan ang Diyos. At minsan po, tinatanong natin, nasaan ba ang Diyos? Mayroon ba talagang Diyos? At minsan po, ay para bang ang Diyos ay tahimik lang. Na para po bang ang Diyos ang Diyos po ay hindi naririnig yung panalangin natin. At yung prayer po natin ay hindi po nagkakaroon ng katugunan. Hindi po ito nagmamaterialize. At dahil po dito, ano po ba yung nagiging response natin kapag hindi po yung panalangin natin nasasagot? Unang-una po, nadidepress tayo. Pangalawa po, nadidisappoint tayo. Minsan po, nagtatanong tayo sa Panginoon, Lord, bakit hindi mo sinasagot yung panalangin ko? At minsan pa po,
nakakalimutan po natin yung mga bagay na pinangako sa atin ng Diyos. Amen ba? Amen. Kaya po sa gabing ito, ang pamagat po ng ating tatalakayin at akin pong i-encourage sa bawat isa, when God is silent. Kapag ang Diyos po ay nananahimik, kapag ang Diyos po ay hindi tumutugon sa ating mga panalangin, yan po ang ating iintindihin sa oras na ito. Halos lahat po ng ini-exhort dito po sa prayer meeting natin is all about answered prayer, is all about prayer. Pero ngayon po, ang ating pong tatalakayin ay pinamagat ng kong when God is silent. Amen. Amen. Are you excited? Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, buksan natin ang ating mga Biblia. Sige po. Sa Psalms 22 verse 2 po, at yung isa naman po ay sa Psalms 42 verse 3. Okay. Ang sumulat po ng Salmo ay wala pong iba kundi si Haring David. At alam po natin na si Haring David ay ito po ay napakalapit sa puso ng Diyos. Subalit may pagkakataon po sa kanyang panalangin, hindi po siya tinugon ng Panginoon. Amen. Nakita na po ba natin? Psalms 22 verse 2 and Psalms 42 verse 3. Sige po, basahin natin. Ang sabi pong ganyan, sa Psalms 22 verse 2, okay, nakita na po ba natin? Say amen. 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 Sige po. Ang babasahin ko po sa inyo ay nasa New Living Translation. Sabi pong ganyan, every day I call to you, O God, but you do not answer. Every night you hear my voice, but I find no relief. Ang sabi po sa Tagalog ay ganito, araw at gabi dumaraing ako, tumatawag ako sa iyo, O Diyos. Hindi ako mapanatag, hindi ka pa rin sumasagot. Ano po yung sabi? Araw at gabi dumadaing ako, tumatawag ako sa iyo, O Diyos. Pero hindi ka pa rin sumasagot. Sino po ang nagsabi nito? Si Haring David. Si Haring David po ay malapit sa puso ng Diyos. Yung pong pangalawa. Psalms 42 verse 3. Ano pong sabi dito? Ang aking mga luha ay naging pagkain ko araw at gabi, habang kanilang sinasabi lagi sa akin, nasaan naroon ang iyong Diyos? Nakita po ba natin? Ito po, first time ko lang pong na-encounter ang ganitong panalangin ni Haring David. First time ko rin pong mabasa sa Biblia na may ganito pala siyang agony sa kanyang puso. Na may ganito po pala siyang concern sa kanyang puso. At sabi po dito, naranasan na po ba natin ang ganitong klase ng panalangin? Imagine nyo po yan, araw at gabi, ito na po yung pagkain ni Haring David. Imagine nyo po yan sa gabi, siya'y nananalangin, sa araw siya po'y nananalangin. Tayo po ba ilang beses manalangin sa isang araw? Yung iba po hindi nakakapanalangin dahil sa sobrang busy. Ang Diyos lang po ang nakakaalam sa puso natin at sa buhay natin. Kahit hindi nyo po yan aminin sa ating kalagitnaan, ang Diyos lang po ang nakakaalam yan. Ang Diyos lang po. Ilang beses ka bang umiyak sa Panginoon? Kapatid, baka may problema ka na, pero hindi mo pa rin yan dinudulog sa Panginoon. At marami po tulad tayo ni Haring David. Marami po natin na inilapit sa Panginoon. Marami po nating iniluhod sa Panginoon. Nariyan po na humihingi tayo ng anak sa Diyos. Amen po ako noon. Nandyan po na humihingi tayo ng partner sa Panginoon. Nandyan po na humihingi tayo ng kaligtasan ng ating pamilya sa Panginoon. Nandyan po na nais natin ng restoration sa ating mga relationship. Doon po sa asawa natin, sa anak natin, sa magulang natin. Nandun po na gusto natin ng salary increase. Nandun po na gusto natin ng mas magandang trabaho. Pero bakit po ang Diyos ay para bang tahimik lang? Yan po ang tanong. At kapag ang Diyos po ay tahimik, tayo po minsan ay nanghihina sa ating pananampalataya. Amen ba? Kapag wala po bang sagot, nagagala kayo? Ang katotohanan po hindi. Ang katotohanan po hindi dahil po tao tayo. Alam po natin na minsan po'y nagtatampo tayo sa Diyos. Na minsan po, Lord,
ako na may naglilingkod sa'yo. Yun po ang sinasabi natin. Ang sabi po sa Biblia, nabasa po natin, ang marami pong patutuo, ang marami pong example na ang Diyos ay sumagot sa panalangin. Ano po? At dito rin po ay makikita natin na kung saan ang Diyos din po ay hindi sumagot sa panalangin. Sino po ito? Dalawa lang po ang ibibigay ko sa inyo. Si Moises po. Ang panalangin po ni Moises, sabi niya sa Lord, Lord, gusto ko pong makarating sa promised land. Nang buhay po ako. Pero along the way po, si Moises binawian po ng buhay. Hindi pa po siya nakakarating sa promised land. Sa Mount Nebo po, binawian na po siya ng buhay. God refused prayer of Moises. Si Moises na po yan, ha? Pangalawa po si Peter. Ano pong sabi ni Peter? Lord, nagpray ako ng 3 beses sa iyo to remove the thorn of the flesh. Pero ano po ang sagot ng Panginoon? My grace is sufficient for you. Ang biyaya ko ay sapat sa lahat ng iyong pangangailangan. Amen. Amen ba kapatid? Na kapag ang Diyos ay silent sa buhay natin, ikiklaim ba natin yon? Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ating pangangailangan. Amen. Hallelujah. Ang sabi pong ganyan, gaano ka man kapatid ka-spiritual, gaano man kalalim yung relasyon mo sa Panginoon, gaano ka man kabisi sa kingdom ng Diyos, gaano man karami yung accomplishment mo na ginawa sa Panginoon, kapatid, pwedeng ang Diyos ay sumagot sa'yo ng no. You are not exempted. Amen. Amen. Kaya po marami nagtatanong, ako na may naglilingkod Panginoon sa'yo, bakit ako'y wala pang anak? Binigay ko ang buhay ko sa'yo, bakit wala pa akong asawa? Hindi po ganun. Hindi po ganun dapat ang attitude natin. Ang sabi pong ganyan, usually daw po ito ang mga question natin kapag hindi nasasagot yung panalangin natin. Number 1 po, ako ba'y karapat-dapat sa Diyos? Ako ba'y karapat-dapat sa Diyos? Ang sumunod po dito, ano ba yung nagawa kong kasalanan? Di po ba kapag mayroon tayong mga panalangin na hindi po ito nangyayari, tinatanong din po natin yung sarili natin, ano ba yung nagawa kong kasalanan sa Panginoon? Pero ito po ang pinakamahirap. Yung tinatanong natin ng Diyos, mahal ba talaga ako ng Diyos? Nasaan ang Diyos? Tinanong na po ba natin yan? Nung ako po hindi Kristiyano, ano po, lagi po pong tinatanong niya, nasaan ang Diyos? Mahal ba talaga ako ng Diyos? Yun po ang una kong tanong. At ito po ay pinakita sa akin ng Panginoon nung ako po'y na-born again. Isang magandang bagay po nang ginawa ito sa akin ng Panginoon. Marami ko pong tanong, pero at the end po, ang Diyos po ay sumagot. At hindi po ako, nanghihinayang sa buhay na ibinigay ko sa Panginoon. At tandaan po natin ang mga bagay na ito. Kapag tayo nananalangin at walang sagot, ito pong mga bagay na to ang tatandaan natin. Una po, our time is not God's time. Amen. Our time is not God's time. Number 2 po, sabi ganun, wait is an answer. Wait is an answer. Delay is not a denial. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pangatlo po, sabing ganyan, when God says no to you, it is not a rejection. It is redirection. Amen. Hallelujah. Ang sabi pong ganyan, when God says no to you, it is not a punishment. It is a preparation. Amen. Alam niyo po, ang Diyos hindi po yan concerned sa mga blessing lang natin. Unang-una po, ang Diyos ay concerned sa mga karakter natin. Yan po ang dinidevelop sa atin ng Panginoon. Huwag po nating sabihin, ay marami kong blessing, okay na to. Hindi po yon. Ang mahalaga po sa Diyos, yung character development ng bawat isa. Amen. Amen po. So, tatandaan po natin yon. At ang sabi pong ganyan, when God is silent, ito daw po yung nagdi-develop ng intimacy sa Diyos at to give us mature spiritually. Paano nga po ba tayo magmamature spiritually? Kung ang Diyos po ay laging sumasagot sa ating panalangin? Siguro po, lagi ka lang masaya. Pero, ano po yung karakter mo? Ano po nadidevelop? Nagmamature nga po ba tayo spiritually?
Ang sabi po dito, we need to love the Lord for who He is. Hindi daw po yung ginawa ng Diyos. Kaya minamahal mo ang Panginoon dahil sa ginawa sa iyo ng Diyos. Nangyayari po ito eh. Mahal mo lang ang Panginoon dahil sinagot ka ng Diyos. Pero hindi po ganon. Dapat po mahal natin ang Panginoon for who He is. Hindi po dahil sa ginawa niya sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. At ang sabi po dito, His answer no is bringing glory to Him and encouragement to other people. Imagine niyo po yan. Pag po pala tayo isinagot ng no ng Panginoon, ito po ay nagbibigay ng glory sa Diyos at nagiging encouragement po sa bawat taong nakapaligid sa atin. Amen po ba? O baka naman sinusolo lang po natin at hindi po natin sinishare yung glory ng Panginoon. Mabilis lang po ito, ano po? At ito po yung tatandaan natin, ano po ba yung mga actions natin na dapat gawin? Ito po yung mga practical actions na dapat gawin. Una po, when God is silent, don't panic. Don't panic. Trust God. Okay, buksan po natin ang James 1:4. Sige po. Don't panic, trust God. Okay? So ito po ang sabi, sino na po nakakita ng James 1:4? Maganda po ito sa Tagalog. Ano po? At Tagalog po tayo simula pa kanina, kaya Tagalog din po yung babasahin natin. Sino po ang may Tagalog? Ay, mga Inglesero yung aking mga kapatid. English speaking. Okay. Sige po. Sino po nakakita na? 1:4. Sige daw po yung aking brother husband. Supportive po yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y magiging ganap at walang pagkukulang. Santiago po yan sa Tagalog. Santiago. 1:4 na. Ano po ang sabi doon? At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Sige mo, bro. Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y magiging ganap at walang pagkukulang. Ayun. Amen po. Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Ang sinasabi po ng iba, iniwanan na ako ng Panginoon. Pero ang sabi po ng Biblia, never I leave you nor forsake you. Amen po. Amen. At tatandaan po natin na kapag ang Diyos po ay silent, tahimik sa buhay po natin, He is at work in you. Tama po ba? May ginagawa po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At tatandaan mo kapatid, ano po, baka po iniisip natin, hindi ko naman kasama ang Diyos. Hindi po. Lagi niyo pong kasama ang Diyos dahil kayo po ay anak ng Diyos. Amen. Number 2 po, ang sabing ganyan, when God is silent, seek Him with all your strength. Seek Him with all your strength. Basahin po natin, Isaiah 50 verse 10. Isaiah 50 verse 10. Sino po yung nakakita na? Yeah. Ikaw na ba? Yeah. 5-0 mo. Who among you fears the Lord and obeys the word of his servant? Let him who walks in the dark, who has no light, trust in the name of the Lord and rely on his God. Amen. Trust in the name of the Lord. Sinasabi po dito, seek Him with all our strength. Continue praying to God. Ano po, yan po yung ginagawa natin. Na minsan po kapag nanalangin lang po tayo, enough na yun, Panginoon. Alam mo na po yung mga susunod kong ipapanalangin ulit. Tama na po yung isang beses lang. Pero ang sabi po ay ganito, continue in praying to God. Ang sabi po dito, it is an invitation for more deeper and intimate relationship to Him.
Di po ba, ako po ay nasa kalagayan na kung saan ako po ay down na down, ito po yung pagkakataon ko na ako po ay lalong lumapit sa Panginoon. At alam niyo po ba yon? Hindi po mababayaran ng kahit anong salapi at kahit anong material na bagay yung ilalagay na joy and peace ng Panginoon sa puso mo. Amen! Yan po ang nagiging result ng ating mga panalangin. Yung number 3 po, when God is silent, examine yourself to see if there are any hindrances. Ano po yun? Yung pong mga kasalanan natin. Ano po yung mga natatago po nating kasalanan. Alam niyo po yun na yung kasalanan natin, pwede nating itago sa tao. Pero hindi po natin yan kayang itago sa Diyos. Amen ba? Amen. Amen po. Ang sabi pong ganito, basahin po natin. Sa Psalm 66 verse 18. Sana po ninanote nyo yun. Psalm 66 verse 18. Sino po yung gustong magbasa para sa Panginoon? Awit. 66 verse 18. Number 1 po, don't panic. Number 2 po, seek God with all your strength. Number 3 po, examine yourself. Okay, sige po, let. Glory to Psalm God. 16, verse 18. If I record iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Amen. Ano nga po? Kapag tinatago natin, ano po, sa puso natin, sa Tagalog po, ano yan? Yung exact na Tagalog, maganda po yun. Pero alam po naman natin at naiintindihan po natin yung mga iniquities na sinasabi dito. Pwede po yan yung mga nakatagong mga kasalanan natin na hindi po hayag. Amen. Okay, ang sabi pong ganyan, when God is silent, it is the time wherein you deal with your sin. Ano ba yung kasalanan mo? I-deal mo sa Panginoon. Hindi yung, ang ginagawa po natin ay parang, ay Lord, nakikipag-argue pa po tayo. Ay Lord, okay lang po ito. Pero hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Anak, yung kasalanan yan, tanggalin yan sa buhay mo. Yan ang hindi nakakalugod sa akin. Amen. So number 3 po, when God is silent, examine yourself. Number 4 po, when God is silent, pray yourself from agony to praise. Pray yourself from agony to praise. Pour out your heart to God. Hindi po yung pag tayo nagpipray at sumasamba sa Panginoon, para po bang nandun lang tayo at nakatayo. Kapatid, ang tanong ko'y ganito. Kapag ikaw pumupunta sa church at walang nangyari sa'yo sa isang araw na yun, para ka rin hindi nagpunta sa panambahan. Amen ba? Ikinakatayo lang doon. Ito po ay observation ko lang Wala po dito noon. Pero observation ko po ito. Pastora, kinuha ko po yung sinasabi niyo. Observation ko po ito na para po bang pag nandun tayo sa church, hindi po maigalaw ang kamay, hindi po makapalakpak ng maayos. Para pong ang bigat-bigat. Kapatid, sino ang pinupuri mo? Ang Diyos. Bakit ang bigat? Bakit ang bigat-bigat? Pumunta ka na lang sa church. Gawin mo na yung the best para sa Panginoon. Amen? Nagsuot ka pa ng magandang damit. Nagpabango ka pa. Sinuot mo ba yung magandang sapatos? So pagdating dun, wala lang nangyari. Amen. Amen. Ang sabi po ni Pastor Ronald, ang tamaan po ay mag-change. Amen. Amen. Kay Pastor Ronald po yan. Amen. Sabi pong ganito, pray what you really feel and believe, not what you think. Ay, ito lang po, Panginoon, ang aking naiisip Hindi daw po ganun. Hindi daw po ganun. Kung ano daw po yung nararamdaman natin at kung ano yung pananampalataya natin. Amen. Next po, number ano na po tayo? 5. Yun, number 5. Tapos na po tayo dito. When God is silent, ask Him to teach you to walk by faith and not by sight. Very good. Amen. Sige po, makikita po natin to sa 2 Corinthians 5:7.
When God is silent, it is time that you learn to walk by faith and not by sight. Pakibasa po yung verse na to. Memory verse po ito ni Ate Ruth. Ni Ate Ruth. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Gusto po ba Tagalog? Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na ito. Amen. Namumuhay po tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi po sa mga bagay na nakikita natin. Amen. Hallelujah. So, tapos na po tayo doon. Pero ito po, ibabahagi ko lang po itong nabasa ko. Sabing ganyan, ito daw po yung mga strange answer ng Panginoon sa atin. Strange. Ano po? Bakit kaya strange? Okay. Bibigyan ko lang po kayo ng 4. Actually, mahaba to pero baka hanggang bukas tayo matapos kung lalahatin ko. Okay, number 1 daw po, we pray for wisdom, but God gave us problems to solve. Wisdom ang pinapag-pray mo, pero binibigyan ka ng Panginoon ng problema para Amen. Number 2 po, we pray for courage, but God gave us danger to overcome. We pray for courage, but God gave us danger to overcome. Totoo po? Amen. Hallelujah. Ano pong dinidevelop ng Panginoon sa atin? Character. Na magkaroon ng courage. Amen. Ano pa po? Number 3. We prayed for favors, but God gave us opportunities. Di po ba? Ito daw po yung mga strange answer ng Panginoon. Lord, favor naman. Favor po sa company namin. Pero anong sabi po ng Diyos? I will give you opportunities, anak. Lumipat ka. Yung kayo. Okay, next po. We prayed for strength, but God gave us difficult situation to face. Ayan. Totoo po. Amen. Amen. So, dito po ako magtatapos. Ang sabi pong ganyan, the ultimate test of faith is not how loudly you praise the Lord during your happy times, but it is deeply trust Him during your dark times. Amen. Hallelujah. Glory to God. I-testify ko lang po yung nangyari sa akin as a part po ng aking topic. Ano po? 2011 po, ako po ay nagkaroon ng chance na magkaroon ng anak. At ito pong anak na to ay hinintay po namin for almost 6 years. At nung kami po ay pinigyan ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon po kami ng baby for 3 months, kami po ay natuwang mag-asawa. Pero alam niyo po yon, ang Diyos po ay muling kinuha sa amin ang baby iyon. Kung kayo po ang nasa ganitong kalagayan, 6 years po kayo naghintay, binigyan po kayo ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng anak within 3 months at pagkatapos po ito'y kinuha. At ako po'y na 50-50 nun sa hospital. Pero never po sa buhay ko, hindi po ako nakaramdam ng kahit anumang sakit sa Panginoon. Ibig ko pong sabihin, during the time na ito po'y pinagdadaanan ko, nandun po yung joy sa puso ko. Nandun po yung peace sa puso ko. Hindi po ako nagagalak dahil yun yung nangyari sa akin. Hindi ko po alam bakit meron akong ganung klase, ng experience that time. At hindi ko rin po naisip na magtanong sa Panginoon. Tinanggap ko po ang lahat. Dahil alam ko po, ang buhay ko po'y hiram sa Panginoon, ang anak ko po'y hiram sa Panginoon, ano man po'y ibigay sa amin ng Panginoon, sumagot man po siya o hindi, glory to God. Sa Kanya po ang lahat ng papuri. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God po. Salamat po sa bawat isa. Amen. Na-amaze lang ako sa internet. Dahil prayer meeting tayo today, meron po tayong special prayer request.
Kasi po nag-message po sa akin yung ating Sarja Outreach, si Ate Evelyn. Sila po